Pero as long as nag-e-exist ang violence, hindi maiiwasan na magkaroon ng takot sa pamamahayag. Hindi lang mga journalist kundi pati pangkaraniwang mamamayan. Sa Tama sa yan. pananaw Tama nyo, yan. ano bang gagawin natin? Ang unang-una kasing armas na ginagamit ng mga kalaban ng mga journalists at itong mga environmentalists, unang-una tatakutin sila. Pangalawa ay pag hindi nakuha sa takot ay papatayin sila. Bakit Mm. ba bakit ba pinagbabantaan o pinapatay ang mga journalists o ang mga environmentalists kapag may nadidiskubre or may expose sila na isang bagay na nilalabas sila sa publiko, nate-threaten yung pagkatao ng mamamatay tao o kung sino man nag-utos niyan. Mm. Mm. Ngayon, anong magagawa ng gobyerno diyan? Malaki. Malaki ang magagawa ng gobyerno diyan sa kabila ng nito sa ang unang-una siguro diyan ay mag-legislate sila ng mga batas, nung batas talaga Mm. na may pangil. May pangil na Yeah. batas na susugpuin na yung pananakot na yan, yung pagpatay na yan, pipigilan na yan. Hindi natin alam sa anong katauhan yan lalabas, but definitely ang una diyan ay batas muna, no. Pangalawa, Mm. implementasyon ng batas. Mm. Yan ba ay may implementa kagad o may Mm. implementasyon kung papaano doon sa kanayunan lalo. Doon sa kanayunan nangyayari yung patayan na madalas na Yes. ganyan eh. Mm. Dahil sila ay exposed sa violence, sa Mm. nate-threaten sila kaagad, doon nauuna yan. Doon sa kanayunan muna ipa-implement yan o nationwide in scale, as a matter of fact. But nevertheless, yun ang dapat unahin. Mm. And I think mahalagang signaling po yun na hindi lamang yung mga gunmen ang nakukulong, kundi yung mga mastermind. Sa akin naman, wala namang masama kung gustong i-revise ng administration, pagandahin ang pangalan ng Pilipinas, i-address itong problema na unsafe ang Pilipinas. Basta sa akin, hindi lang facelift. Yung Tama. seryosong nagkakaroon ng pagbabago. So it's okay na magkaroon ng ganong ambisyon ang gobyerno. Pero yun nga po, hindi lang facelift, hindi lang yung mga gunman, kundi yung tunay na responsable sa mga ganitong patayan, yung mga mastermind, yun po yung makakasuhan at makukulong. Kasi kung hindi, ang signaling nito ay napakamurang mag-hire ng gunmen sa Pilipinas. Sabi nga daw nila, yosi lang ang katapat, pwede nang mag-hire ng gunmen sa Pilipinas, 'di ba? Pero kung gano'n ang Tama. nangyayari at yung sa kaso ni Ka-Percy ang dami niyang binabanggang mga corrupt at saka powerful, Oo. 'di Alam mo ba? si Ka-Percy, yung sa kaso ni Ka-Percy, siya ay talagang kaaway ng mga tiwali sa Hmm. lipunan. Maging nung nagsisimula pa lamang ito sa radyo noong 1984, natatandaan ko, nung bago siya pinaslang, may in-expose si Ka-Percy na isang Cinderella man. Bago siya pinaslang, may in-expose siya na isang Cinderella man. Hmm. Hindi naman niya binanggit kung sino. Sinasabi lang niya, pinakikita lang dun sa video na yung isang malaking mansyon sa loob ng isang gated community sa Laguna Mm. na pag-aari daw umano ng isang ni Cinderella man. Tapos Mm. sa labas ng mansyon na yun, nakikita ang hilera ng mga sasakyan. Naggaganda ang sasakyan, mga mamahalin. Ito ay Mm. nakahilera doon sa magkabilang panig ng mansyon. Mm. Pero ayon dito kay DOJ Secretary Boying Rimulya, ang tinutukoy anya na Cinderella man ni Percy ay walang iba kundi si Gerald Bantag. Kaya doon, Hmm. kaya doon kaya galit na galit si Bantag, maging nung una pa man, galit na galit si Bantag. Ito Mm. ay sumangguni sa kanyang mga classman sa PNPA sa pamamagitan ng Viber. Mm. Mm. Ano ba ang gagawin ko rito kay Lapid? Ba't ako'y binabanata ng ganito, ganyan? Mm. Mm. Yun ang nakalap natin na sinabi ni Bantag, Kaya siya ay sinasabi ni Boying Rebullion na siya ay yung Cinderella man. Ah. Mm. Pero yun nga po, at least yung katulad ni Ka-Percy ay di-discuss ng mga ganyan, pero yung mga kababayan natin aware na ganyan 'pag nakita mo lifestyle ng mga politiko, 'di ba? Hindi lang mga politicians Oo. kasi minsan ordinaryong empleyado ng gobyerno pero ang lifestyle
kakaiba, no? Luxurious ang pamumuhay. And hindi Tama, naman natin to tama. dapat tinotolerate. Dapat talaga binobroadcast ito dahil pag nanakaw po yan ng pera ng bayan. But sa experience mo, kasi kapatid kayo ni Ka Percy, sa inyong dalawa, ano po ang nag-inspire to pursue a career in journalism at magkaroon ng ganitong tapang para i-discuss tong mga ganitong issue? Kasi sa konteksto nga po natin, hindi to ordinary context na kung saan may malayang pamamahayag at makakapag-expose ang mga journalist ng basta-basta, no? Ano yung pinanghuhugutan ng tapang ninyong Well, magkapatid? si Percy muna, no? Unahin natin si Percy kasi Mm. slightly nauna siya sa akin ng Bagya, no? Nakita ko sa kanya na nagmana siya doon sa aming tatay, ano? Kasi yung tatay namin, radio commentator din ito nung before martial law. Before martial law, Mm. when martial law was declared, nagpulasan yung mga radio commentator kung saan napunta yan, nagtago, nawala ng trabaho. Doon nga kami, yung kahirapan, doon namin nakita, no? At si Percy ay doon nagmana sa tatay ko talaga. Isang radio man. In fact, nung panahon na nagsisimula siya, bali may programa na yung tatay ko. Bumalik sa radyo yung tatay ko. Yung pasundot-sundot lang kasi martial law eh. Ano ba, Mm. sino ba ang Mm. maglalakas loob na mag-broadcast ng martial law? Pasundot-sundot lang. Nung si Percy ang pumalit sa tatay ko, bumabanat na si Percy. Bata pa si Percy, bata pa bumabanat na. Tumawag Mm. sa telepono yung tatay ko habang nagbo-broadcast si Percy. Pinagalitan siya. Sinasabi ko noon, ano ka ba? Hindi ba alam na masama yung sinasabi mo ganyan? Ba't mo binabanatan si Marcos? Si Marcos pa Oo. noon ang presidente. Yeah. Yeah. Binabanatan niya. Banatan mo na lahat, wag lang si Marcos, sabi ng tatay ko. Mm. Natatandaan ko yon at saka yun na nga, yung katapangan niya, doon niya nakuha sa tatay ko, palagay ko. Mm. Mm. Alam niyo po Hanggang yung mga nagtuloy-tuloy na yun. oo, opo. Yung mga tatay natin, mga magulang natin, minsan nakikita natin yung tapang. Tapos pagka tayo na yung gumagawa, pinipigilan tayo bilang mga anak. Oo, tama. Nakikita nila kasi sabi ng tatay ko sa akin, si Percy raw masyadong marahas. Masyadong Mm. marahas sa pamamaraan. Sabi ko naman, sa loob-loob ko naman, ano magagawa natin? Yan ang gusto niya eh. Pinili niya yung daan na yan na makita niya, banatan niya kung sino yung tama at saka yung mali, Mm. unahin niya. Mm. Mm. Tapos nabasa ko nga po na dahil sa kakapuna ni Ka Percy, ganyan, iba't ibang istasyon, iba't ibang radyo, palipat-lipat siya dahil laging Yun, nakakatanggap ng totoo tawag, yun. no? Hindi yun. Palagay ko, dito sa atin, natural na yun eh. Pumupunta ka sa isang istasyon, babanat kayo ngayong gabi, bukas tanggal ka na. Wala ka na sa Mm. istasyon, wala ka na sa Himpapawid. Sabi niya nga, wala na sa Himpapawid. Maghanap na naman siya, lilipat siya ng ibang istasyon. Kahit maliliit, papatulan niya yan. Basta ang Mm. importante, makapag-broadcast siya, masabi niya, maipahayag niya kung ano yung gusto niya. At saka yung gusto ng taong bayan. Mm. Kasi yung taong bayan noon, walang sandalan, kundi puro pro-Marcos yung nag-radyo noon. Puro Mm. pro-administration. Kaya wala kang sasandalan eh. Tapos makakakita ka ng isang Percy Lapid, doon ka makikinig, lilipat mo ron Yeah. kahit na yun ay pupugak-bugak yung istasyon. Sinabi nga nila. Oo. And it's nakakahinayang nga po kasi ngayon at least may YouTube na tayo. Hindi mo na kailangan ng istasyon na mag-host sa'yo Yeah. para magkaroon ng Totoo malayang yan. pamamahayag, no? And Totoo yan. maraming followers si Ka Percy dito sa YouTube. The last time I checked his YouTube channel, abot na halos ng 300,000 ang followers ni Ka Percy dito sa YouTube, no? Oo, Ano sa palagay niyo, karamihan bakit dyan. anong dahilan kung ba't napapamahal siya sa mga tao? Lalong-lalo na sa mga OFWs. Marami siyang followers sa OFWs eh. Yun na nga, yung kanyang tikas sa pamamahayag, yung sinasabi niya he call a spade a spade. Hindi nagtatago yan, hindi dinadaan niya minsan sa biro, pero yung biro na yun ay masakit yun para sa nakikinig, lalo na dun sa mga tinatamaan, But nevertheless, si Percy ay isang magiting talagang komentarista. Wala na dun sa level niya, wala nang umabot dito sa panahon na ito eh. Nung mga panahon nung una, noong 1970s, ang mga ganyan ay yung kagaya nila Damian Soto, panay mura naman yun, panay mura, minumura si Marcos araw-araw. Tapos dumating yung 80s, sila Rolando Bartolome. Lahat yan nakasabay ni Percy, si Rolando Bartolome, tsaka yung mga komentarista noon,
yung mga komentarista noon na madalas tinatalakay doon, mga anti-Marcos din, hanggang Mm. dumating si Cory, lumala yung mga anti-Marcos noon. Si Mm. Percy bumaliktad naman nung panahon na yun. Naging Mm. pro-Marcos naman siya. Mm. Ang tingin ko kay Percy, tumitingin siya kung sino yung nadidihado, dun siya kumakampi. Mm. At Mm. babalik na naman kung pumalik na naman yan in a full cycle nung eleksyon ni Lenny at ni Marcos, Mm. nag-Lenny siya. Sabi Mm. nga ni Boying Mm. Rimulya sa akin, sino ba ang hindi binabanatan ng kapatid mo? Sabi sa akin, tinanong ako ni Boying. Oo. Sabi ko, sino nga ba? Sabi niya, si Mm. Lenny. Hindi niya binabanatan. Sabi ko, wala kang magagawa. Yun ang conviction Correct. niya eh. Oo. Oo. At saka, Yun well, ang wala pa sinabi namang ko. nakikitang mali na ginawa ni VP Oo. Lenny eh. Kasi Oo. parang Oo. ang malinaw doon ay kung tumataya ka sa kung ano yung tama, wala ka talagang Oo. tatayaang politiko. Lahat ng mali na Oo. makikita mo ay dapat Oo. pinupuna. So I'm sure kung Oo. si VP Lenny nanalo at meron siyang mga kapalpakan na ginawa, hindi Oo, rin yun mapapalagpas, hindi ba? sigurado ka babanatan din ni Ka-Percy yun. Pero Oo. nevertheless, si Ka-Percy naman ay sa isang banda, si Ka-Percy ay hindi nga siya nakakuha ng mga awards kagaya ng mga nakikinig na kikita natin ng mga komentarista dyan o yung mga announcer sa radyo. But sa puso ng mga nakikinig sa kanya, Mm. sobrang lapit ni Ka-Percy. Mm. Yan ang, in fact, I traveled to Europe nung mga nakaraang buwan. Pinuntahan ko yung mga lugar na pinuntahan ni Ka-Percy kung saan nandun yung mga listeners niya. Mm. Alam mo, Mm. yung iba umiiyak pa, yung iba, no, isipin mo 2 taon na yung nakaraan. Mm. Nami-miss daw nila si Ka-Percy. Sabi ko Mm. naman, ganyan Mm. talaga ang buhay at papasa Diyos na lang natin. Ang gusto nila talaga, ang talagang kahilingan ng mga tagapakinig ni Ka-Percy ay mabigyan ng hustisya. Yun ang Mm. ating ginagawa ngayon.